Love Serye TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. I received the sample invitation yesterday. Bakit na bago yung venue ng event? Sumanda si Zach sa labas ng kanyang kotse. Nakatapat sa kanyang tenga ang cellphone na hawak ng kanang kamay at ang isang kamay naman nito ay nakapumulsa. Hindi po kasi available ang hotel na gusto ninyo, sir. Kaya po naghanap kami ng iba. Kaya bang i-accommodate ng hotel ang mga activities? Yes, sir. Actually po, mas malawak at mas maganda ang mga facilities. Okay. Make sure that everything in the event will be fine. Yes, sir. At ginawa mo ba ang pinaka-importanteng bilin ko, Art? Yes, sir. Everything is already settled. Okay, good. Very good, Art. Oo nga pala, sir. May problema sa Mendes Corp. What is it? Nadiskubre po na nawawalang pondo. Marami na pong investor ang gustong mag-pull out ng share nila. Kung matutuloy po ito, malulugi po sila. Anong gagawin natin, sir? Send to me the further details. Aaralin ko muna, then after that, I will tell you my decision. Yes, sir. Maya-maya lang ay nakita ni Zach ang paglabas ni Alea sa kanyang mansyon. I have to end this call now. Update me about Mendes Corp and the coming event. Sige po, sir. Hindi inalis ni Zach ang tingin sa asawa habang papalapit ito. Nakasuot si Alea ng kulay maroon na jumpsuit na may maiksing manggas. May disenyo iyon na pinagbuhol na tela sa bandang bewang. Tenernohan iyon ng kulay puting heels. Sumilay ang matamis niyang ngiti. Nang lumantad ang pantay-pantay at mapuputi niyang ngipin, ay lalong lumabas ang kanyang ganda. Tinangay din ng mahinang hangin ang hibla ng buhok nito. Lalong humanga si Zach sa ganda nito. Animoy isa siyang diyosa sa modernong panahon. Okay ba tong suot ko? Parang hindi bagay sa akin. Pinasadahan nito ng tingin ng sarili. Nababana-agree ng pag-aalala sa mukha nito. Masuyong humawak ang mga kamay ni Zach sa magkabilang pisngi ng kanyang misis. Nagtama ang kanilang mga mata. Bumuka ang bibig ni Alea upang muli magsalita, ngunit tinikom iyon ang bibig ni Zach nang gawaran siya nito ng maalab na halik. Na maghiwalay ang kanilang labi ay napansin ni Zach ang pamumula ng pisngi ng kanyang misis. Iginala ni Alea ang kanyang paningin. Maya-maya lang ay hinampas siya ni Zach sa braso nito. Ano ka ba? Nakita tayo ni Mang Mando. Natawa na lang si Zach. Pulang-pula kasi ang pisngi nito. Mang Mando won't mind. Pinilit nitong pinigil ang tawa at saka pinagbuksan ng pinto ng passenger seat ang kanyang misis. Kahit na, nakakahiya pa rin. Ngumuso ito na parang bata. Masanay ka na, wife. Ganito talaga ako. Mahilig sa PDA? Hindi. Mahina itong natawa. Ganito ako, sweet kind of person. Napanguso na lamang si Alea. Hindi naman iyon nakaligtas sa paningin ni Zach. Yumukod at kinintala ng mabilis na halik ang kanyang misis. Don't worry, hindi nakita ni Mang Kanor. Nakatawang tura ni Zach bago marahang isara ang pinto. Manaka-naka ay naging pag-uusap ng dalawa habang nasa biyahe sila. Na makarating sila sa destinasyon nila, ay kaagad na pinagbuksan ni Zach ng pinto si Alea. Let's go. Inilahad nito ang kanyang palad na kaagad naman tinanggap ng dalaga. Magkahawa kamay silang pumasok sa restaurant. Matamis rin ang ngitian nilang dalawa. Sinalubong sila ng isang crew at masigla silang binate. Reservation for Zach Fuentes? This way, sir. Kaagad naman sumunod ang dalawa. Ilang hakbang na lang ang mesang nakareserve para sa kanila na mapunta ang tingin ni Alea sa isang mesa mula sa kinaroroonan nila. Mula roon ay may isang batang lalaki na nakaupo habang may hawak na iPod. Sa harap nito ay nakahain ng iba't ibang pagkain. Nell, kaagad namang napunta ang tingin ko sa bata at kay Alea. Tita Alea, kaagad niyang nalapitan ng bata. Kaagad din naman siyang sinundan ni Zach kahit wala siyang ideya kung sino ang batang nilapitan ng kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito? Iginala nito ang paningin niya. At saka sinong kasama mo? I am waiting for my dad. He is having a business meeting here. Tinuro nito ang isang mesa. Naroon nga si Franco Valdez. At may kausap na 5 lalaki na paong nakasuot ng business suit. Napansin ni Alea na napunta ang tingin ng bata sa kanyang likod.
Nang sundan ng tingin ni Alea ay nakita niya din na si Zack na matamang nakatingin sa bata. Oo nga pala, siya si Tito Zack mo. He is my husband. Doon na balik ang tingin ni Nell kay Alea. Just like my mom and daddy? Yes. Tumango pa si Alea. Do you have a baby too? Nagniningning ang mga mata nito. Wala eh. Nakangiting tura ni Alea. Soon, we'll have babies soon. Kaagad namang napunta ang tingin ng bata kay Zack. Why babies? My mommy and daddy only have one because they want to give all their love to me. Because I want a big family with your tita Alea. So you will also build many house too. One for you, one for tita Alea and each of your kids. No, we will stay in one house. Why? Are you poor? Mahina namang natawa si Alea sa sinabi ng bata. No, I just want to be with them every day because I love them very much. My mom and daddy have different house. Does it mean they don't love each other? Sumilay ang lungkot sa mata nito. Kaagad namang humawak si Alea sa kamay ng bata. Listen, Nell, ang mami at daddy mo kasi may inaayos kaya ganun ang sitwasyon nila. Mataman lamang na nakatingin ng bata sa kanya. But I know that they both love you. And of course, they love each other. Kaya ka nabuo kasi love nila ang isa't isa. Really? Oo naman. Hey kiddo, do you want to join us? Pang-iiba ni Zack sa usapan. Sandali naman siyang tinitigan ng bata bago nagsalita. Sure. What do you want? I'll order it for you. My treat. I already have my food here. I'll just bring it there. Nang bumaba ang bata sa upuan nito ay nagpakarga ito kay Alea. Tinulungan na rin sila ng waitress na ilagay sa mesa nila ang pagkain ng bata. Pero mukhang hindi pa nakontento si Zack dahil umorder pa ito ng ilang pagkain. Naging madaldal ang bata habang magkasalo silang kumakain. Kaya naman naging masaya ang tanghaliang iyon sa kanilang tatlo. Manaka-naka naman ay sinusubuan ni Alea ang bata. Napapangiti na lamang si Zack habang pinapanood niya ito. Nakikita na niya ng magiging mabuting ina si Alea balang araw. Tita Alea, let's wait for my dad and then let's go to mall again. We can still go there while your dad is on meeting. Si Zack na ang sumagot sa bata. Sure, but I shall tell my dad first. I should get the card from him so I can buy toys. There is no problem if you want to buy toys, kiddo. Leave it to me. Are you rich, mister? Yes, I am. Can you afford to buy me a big car? Yes. Wow, nanlaki ang mata nito. Hindi na itago ang pagkamangha. Come on, tita. Let's go now. Mamaya, okay? Kumain ka muna. Konti pa lang yung nakakain mo. Agad namang kinuha ng bata ang isang pares ng kutsara at tinidor. Natawa na lamang sina Alea at Zack habang pinapanood itong subo ng subo. Dahan-dahan ng subo, nakangiting hinagod ni Alea yung likod ng bata. Mukhang busy pa yung daddy mo. Padala na lang ako ng message sa kanya para ipagpaalam ka. Inilabas ni Alea yung cellphone niya at nagtipa ng message para kay Franco. I'm done eating. Come on, let's go. Let's go, tita. Nakangiting kumuha ng tissue si Alea at marahang pinunas ang labi ng bata. Agad naman sumenya si Zack sa waiter para sa bill nila. Akmang kakargahin na ni Alea si Nell na lumapit si Zack. Ako na, wife. Agad namang napatingin si Alea kay Nell. Maya-maya lang ay nagpakarga na ang bata kay Zack. Bago sila lumabas ng restaurant, tumingin muna si Alea sa gawin ng kinaroroonan ni Franco. Hindi naman siya nabigo dahil lumingon si Franco. Sumenyas na lamang si Alea na isasama nila ang bata na tinugon naman ni Franco ng tango. Sa malapit na po lamang sila nagtungo. Karga-karga ni Zack ang bata habang tulak-tulak ni Alea yung cart. Tuwang-tuwa naman ang bata habang namimili sila ng laruan. Salamat, Zack. Pinasaya mo ang bata. Ngumiti naman ang binata. Na magsawa ang bata sa kapipili, pumila na sila sa counter para bayaran ang pinili nila. Thank you so much, mister. You're welcome, kiddo. Ginulo ni Zack ang buhok ng bata at ginawaran rin siya nito ng matamis na ngiti. Maya-maya lamang ay nag-vibrate ang cellphone ni Alea. Agad niya iyong nilabas sa kanyang pouch at tiningnan iyon. Nandito na raw si Franco. Ilang sandali lang ay lumapit sa kanila ang isang lalaking kasing tangkad ni Zack. Moreno ang balat nito. Matipuno ang kanyang pangangatawan. Hugis almond ang mata nito. Matangos ang ilong at tama lang ang kipot ng kanyang labi. Daddy! Nagtatalo ng bata nang makita ito. Look, Daddy, this handsome man here bought toys for me. You can call me Tito Zack, kiddo. Frank. Naglahad ng kamay si Franco
At tinanggap naman iyon ni Zack. Zack Fuentes, Alea's husband. Sandaling lumingon si Franco kay Alea at binigyan ito ng tipid ng ngiti. Salamat at pasensya na kayo sa anak ko, Mr. Fuentes. No problem. Gusto ko sanang bumawi sa inyo kaso may importante pa akong aasikasuhin. Ayos lang yun, Franco. Konting bagay lang naman ang ginawa namin. But I'm still very thankful. Babawi ako some other time. Na magpaalam ang mag-ama upang umalis ay umakbay na si Zack sa kanyang misis. Tayo naman ngayon, wife. Let's spend our time together. Sa isip ni Zack ay nabuo ang isang pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng masayang pamilya kasama si Alea. Naglibot-libot ang dalawa sa loob ng mall. Nasa gitna sila ng pamimili nang mag-ring ang cellphone ni Alea. Hinugot iyon at tiningnan. Hindi rin naiwasan ni Zack ang mapatingin roon. Kumabog ang kanyang dibdib sa nakita. Ken calling. Hindi inalis ni Zack ang tingin sa kanyang asawa. Kumilos ang daliri ni Alea. Pinindot nito ang decline button. Nang lumingon sa kanya si Alea ay pinilit ngumiti ni Zack. Sino yung tumatawag? Wala yon. Wrong dial lang siguro. Gumuhit ang pait sa dibdib ni Zack. Bakit kailangan maglihim ng asawa niya? Napaisip siya. Umugong sa isip niya ang tinig ni Rachel. Pero ang sabi sa akin ni Ken, never silang nag-break. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit kailan, hindi natapos ang relasyon nila. Okay ka lang ba, Zack? Animo ay bumalik sa realidad si Zack dahil sa malamayos na tinig ni Alea. Tumango si Zack at pinilit ngumiti. Tila naman hindi nakahalata si Alea dahil nagpatuloy pa ito sa paglalakad. Ngunit sa puso at isip ni Zack ay kumintal ang pagdududa. Ginugulo siya ng sari-saring isipin. Bumungad kay Alea ang 10 palapag na kulay kremang gusali. Sa itaas ng malaking pintuan nito sa ground floor ay makikita ang salitang Seya na bawat letra ay may sariling malaking titik. Simple lamang itsurang panlabas ng gusali. Ngunit napakapresko naman sa paningin ng mga puno at halaman na nasa paligid nito. The hotel looks new. Agad na saad ni Zack na lumapit sa kanila ni Art. Yes sir, halos 3 buwan pa lamang po mula na magbukas ito. But don't worry sir, the facilities of the hotel are good. Kaagad rin niyan turan. Tumangutango naman si Zack. Maya-maya lang ay lumabas na rin mula sa isang minibus na pag-aari ng kumpanya ang higit sa 20 empleyado ng kumpanya. Nang lumakad papasok sa hotel sina Alea, Zack, Art at Rachel, ay sumunod na rin sa kanilang mga empleyado. Pili lamang empleyado na kasali sa event. Bahagi lamang ito ng malaking pagdiriwang sa anibersaryo ng kumpanya. Welcome to Seya Hotel. Sabay-sabay ang masiglang pagbati ng 6 na staff. Matapos iyon, ay sabay-sabay din silang yumukod. Lahat sila ay puro babae. Kulay peach din ang suot nilang blouse at skirt na hanggang tuhod ang haba. Nakanit band din yung buhok nila na may laso na kulay pink din. Maya-maya lang ay 2 sa staff ang lumapit sa kanila. Isa-isa silang sinuotan ng tinuhog na bulaklak na ginawang animoy isang kwintas. Thank you. Ngumiti na matamis si Alea matapos isuot sa kanya iyon. Ang katabi naman itong si Zack ay pumulupot ng kamay sa kanyang bewang. Isa sa staff ng hotel ang nagbigay ng keycard ng mga hotel rooms kay Rachel. Isa-isa naman binigay iyon ni Rachel sa mga empleyado. Team, you can go to your respective rooms and after an hour of rest, we will start the seminar. Panimula ni Art. It will be a tiring day but I assure you all of us will enjoy later, especially tonight. Pumalakpak naman ng mga empleyado. Miss Rachel will just give you a call as soon as the seminar will start. Sunod na tura ni Art. Okay team, you may now go to your rooms. Nagsiusal pa ng thank you mga empleyado bago sila humakbang paalis. Sumama ka na rin sa kanila, Miss Rachel. Tura naman ni Zack kay Rachel na katabi lamang ng kanyang misis. Pinilit na lamang umiti ni Rachel. Ramdam niya ang pagiging distant sa kanya ng amos sa magandaang araw. Halos wala tuloy siyang nakukuhang impormasyong maaaring makatulong sa plano. Gayunpaman, napangisin na lamang siya na maglaro sa isip niya ang nalalapit na katuparan ng kanilang plano. Wife, can you wait for me here for a few minutes? May sasabihin lang ako kay Art. Tumango at ngumiti naman si Alea bago siya umupo sa sofa na nasa lobby ng hotel. Lumayo naman sina Art at Zack na masiguro ng dalawa na hindi na nakatingin si Alea ay inabot ni Art kay Zack ang isang maliit na kulay pulang kaheta. Kaagad naman binuksan iyon ni Zack. Tumambad sa kanya isang singsing. Meron itong malaking diamante sa gitna
at maliliit sa magkabilang gilid nito. Simple lamang ito ngunit hindi maitatangging mamahalin iyon. Do you think she will accept this? Lumingon muna si Art kay Alea. Kayo po ang makapagsasabi niyan, sir. Kayo po ang lagi niyang kasama. I'm feeling nervous, Art. Tingin ko naman po hindi tatanggi si Ma'am Alea. At saka tingin ko po, useless rin naman po kung tumanggi siya kasi legally married naman po kayong dalawa, sir. Mahina namang natawa si Zack sa sinabi nito. Nang lumingon sa kinaroroonan nila si Alea, ay pasimpleng ibinulsa ni Zack ang kanyang hawak. Napatikim naman si Art at pasimpleng inalis ang tingin sa asawa ng kanyang amo. Tungkol nga pala sa Mendes Corp, sir. Nagawa ko na yung utos nyo. Good. For sure they will be back on track soon, sir. Lumaki po ang lawak ninyong share at napapalitan na rin po ang mga umalis na investor dahil po sa secret recommendation nyo, sir. Mabuti kung ganun, Art. Napangiti si Zack na maalala niya ang mukha ni Nell. Ito ang dahilan kung bakit niya palihim na tinulungan pa si Franco, kahit hindi siya kampante rito. Pakiramdam niya kasi aagawan nito si Alea sa kanya, lalo na at minsan pa nitong binuntis sa tinagawang babaeng minsan niyang minahal. Just update me. Our goal for now is to help them. Yes, sir. Okay, puntahan mo na si Alea. Keep updated. Tinapik siya ni Zack sa balikat bago niya ito iwan at lapitan ng kanyang misis. Nang lumapit si Zack sa kanyang misis ay nakangiting tumayo si Alea. Hinapit niya ito sa kanyang bewang na maglakad na sila patungo sa kwarto nila. Samantalang, ang isang kamay naman nito ay humila sa maleta nila. We have 1 hour rest before the seminar start. What do you want to do? Dapat magpahinga ka. Late ka na natulog kagabi tapos ang aga mo ring nagising kanina. Alam kong pagod ka. 3 hours ka nagmaneho. Kinintalan siya ng halik ni Zack sa gilid ng kanyang noo. I'm okay. I'm used to it. Napanguso na lamang si Alea. So, tell me what you want. Kain tayo. Parang gusto ko ng chicken lollipop. Tapos tortang talong, chili crab, tas rin, pala, pickles. Napangiti si Zack habang tinititigan nito magsalita. Hindi nga may tatangging napakaganda nito. Gusto ko ng pickles, papaya pickles. Nagniningning pa ang mata nito. Bahagya tuloy natawa si Zack dahilan upang mapabaling sa kanya si Alea. Nawala rin ang ngiti nito. Ba't mo ko pinagtatawanan? Nakakunot-no ito pero malumaning naman ang boses. Please don't get mad. Ang cute mo kasi. Kanina kaya natawa ko ng konti. Napasimangot si Alea at saka siya pinalitan nito ng ngiti. Eksakto namang nakarating sila sa tapat ng room nila. Umitaw sa kanya si Zack at lumapit sa pinto upang buksan ang pintuan. Aminin mo, bakit mo ko pinagtatawanan? Ang cute mo nga. Hay nako, hindi ako naniniwala sa'yo. Nauna itong pumasok sa loob ng kwarto nila. Agad din naman siyang sinundan ni Zack. Okay, don't believe me. It's not true that you are cute. Tumigil ito sa pagsasalita at inilapit niya ang mukha sa kanyang misis. Because you are so beautiful. Bolero. Pinigilan ni Alea ang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Umupo siya sa kama at tumalikod sa unang katabi nila upang pakawalan ng pinipigilang ngiti. Rest, wife. I know that you're tired. Nang madala nito ang maleta sa gilid ng kama, ay sunod na niyang inilabas ang cellphone niya at nagtipa. Anything else that you like? How about drinks? Orange juice na lang siguro. Okay. Nang matapos magtipa si Zack sa kanyang cellphone, ay agad siyang umupo sa tabi ng kanyang misis at niyakap ito. Come on, we can lay down. I know you're tired. Sandali. Tanggalin ko lang yung shoes ko. Ako na. Mabilis na tumayo si Zack sa kama, lumapit sa harap ni Alea. Tinanggal nito ang sapatos ni Alea. Hindi na siya umimik bagaman ay nanatili siyang nakatingin sa kamay at sa katitig sa kanyang mister. Na matapos nitong tanggalin ang kanyang sapatos, ay masuyo nitong nilagay sa kama ang paa nito. Ako nang gagawa niyan. Mabilis na saad ni Alea na makita niyang nagtatanggal din ito ng sapatos. I can do this. Ngumiti ito sa kanya. Just take a rest. Nahiga na lamang si Alea sa kama at pinanood na lamang kanyang mister. Matapos itong magtanggal ng sapatos, ay itinabi nito ang kanilang mga sapatos sa kanya. May nakahanda namang 2 pares ng indoor sleeper sa gilid ng kama na pag-aari ng hotel. Tumabi si Zack sa kanyang misis at yumakap ito sa kanya. How I wish we can spend the whole day like this. Hindi ka ba mababagot? There is no space of boredom when I'm with you. Kinintala niya ng halik sa pisngi si Alea. Bolero. Bumaba ang kamay ni Zack at pumasok sa ilalim ng t-shirt ni Alea. Gutom ka na ba? Humaplos ang kamay nito sa tiyan niya. Hindi pa naman. You're gaining weight. Mahinang usal nito. Ayaw mo ba?
Hindi na ba ako sexy? Sabi ko naman sa'yo dati, you're so beautiful even you get fat. Hindi ba si Lainey yun? It's for you. Ikaw ang kaharap ko nun. Tumaustos ang pataas ang kamay nito. Oops! Pinigilan ni Alea ang kamay nito nang 1 pulgada na lamang ang layo nito sa kanyang dibdib. Narinig mo ba yon? Muling tumunog ang doorbell. Tingin ko nandiyan ang pagkain. Nakatawang tura ni Alea. Napasimangot naman si Zack na inilabas ang kamay nito. The response so quick. Natawa na lamang si Alea habang pinapanood itong maglakad patungo sa pinto. Nilingon naman siya ni Zack. Ngiti na. Lalo lang nalukot ang mukha nito. Okay, kahit huwag ka nang umiti basta huwag naman ganyan. Nagkibit balikat na lamang si Zack bago buksan ang pintuan. Good morning, sir. Matamis ang ngiti ng staff ng hotel. Tulak-tulak nito ang cart kung saan naroon ng mga pagkain. Hinayaan naman siya makapasok. Nanatili sa pintuan si Zack. Si Alea naman ay tinulungan ng staff na ilagay sa mesa ang pagkain. Muli siyang initian ng staff na dumaan ito sa harap niya palabas ng kwarto nila. Akmang isasara ni Zack ang pinto na bumukas din ang pinto ng katapat nilang kwarto. Nagtama ang kanilang mga mata. Mula roon ay nakita niya isang pamilyar na tao. Walang iba kundi si Ken. What is he doing here? Saad niya sa sarili. Tara na, kain na tayo. Sandali siyang napalingon kay Alea na magsalita ito. Abala pa rin ito sa pag-aayos ng mesa. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Ken. Nakatingin pa rin ito sa kanya. At nakaarko ang gilid ng labi nito na tila ba may nais ipakahulugan. Ano nga bang nabubuong plano ni Ken para kina Alea at Zack sa pagkakataong ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.